Hi guys, my name is JV and I'm gonna share with you guys my personal experience regarding my mental health. And just recently, I've been having a lot of stresses and sobra yung mga pinagdaanan kong stress. Itong nakuling buwan, may isang news akong natanggap na di ko kinaya. Nagkaroon ako ng mental breakdown. Yes, mental breakdown. What I mean by that is, nag-collapse ako, nagkaroon ako ng mga anxieties, nagkaroon ako ng panic attacks, name it, halos nagsama-sama siya. Biglang all of a sudden natakot ako sa mga bagay-bagay, natakot ako bigla for myself. It was really devastating and I really can't imagine that I will be in that kind of situation. Pero alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na-experience ko when I'm having panic attacks and anxieties. During that time na nabalitaan ko yun, it's quite personal but yun na nga, nabalitaan ko isang news. Ang first na na-experience ko nung nag-collapse ako is parang kinukuha ko ng liwanag. Nang hina talaga ako ng time na yun at biglang nahihilo ko, nanginig yung mga kamay ko, nanlalamig yung mga fingers ko, and I was really helpless. Ang ginagawa ko lang is tinatry kong i-stretch yung sarili ko, tinatry kong hindi mawala sa wisyo. Feeling ko pag nawala ako sa wisyo or natulog ako, mamamatay ako. Ganun yung pakiramdam. And parang nakikita ko yung sarili ko na nakahiga, na na-imagine ko yung sarili ko. Ang hirap i-explain pero sobrang walang-wala ako sa sarili nun na gusto kong humingi ng tulong. Tinatry ko talagang hindi bumagsak. Then, tinatry kong hindi talaga mawala ng malay kasi nakakahiya pag lumagapak ako dun or something. So, what happened was somebody brought water tsaka candy sa akin kasi they thought that I was just having a sugar drop. Alam niyo yan, yung pag bumagsak yung sugar nyo, para kayong magkukuhain din ng liwanag. Before, nag-sugar drop na rin ako nung nag-gym ako. And hindi naman ganun katindi. Nung time na yon, medyo nagkaroon ako ng parang hirap sa paghinga tsaka paninikip ng dibdib. Then after that, few days later, I have been experiencing such kind of, hindi nasing grabe nung una, pero na-experience ko pa rin yung medyo pagkahilo, medyo parang feeling ko nasusuka ako. And then, yung panlalamig ng daliri at panginginig. There was this time na umattend ako ng wedding, siguro a few days lang after ko mabalitaan yung sad news na yon. Nanginginig ako. Sobra yung panginginig ko, as in, sobra talaga. Sumunod na araw, nagkape ako. Hindi ko alam na trigger pala yon. So, uminom ako ng black coffee and then konting brownies. Maya-maya, nanginginig na rin ako. Nanginginig na yung mga kamay ko, nanlalamig na ako, pinagpapawisan ako, nahihirapan ako huminga. Parang ganon, sobrang hirap huminga, parang ka mamamatay. Ganun yung pakaramdam. And then, all of a sudden, nakakaramdam ako ng lungkot. Sobrang lungkot. Naalala ko yung nangyari, nung nabalitaan ko nga yung sad news na yun. Sobrang lungkot. Then, hindi ko alam kung tatagal pa ba yung buhay ko. Mga ganong intuition ba? Kung tatagal pa ba ako, ano na bang mangyayari sa akin in the next coming days. Sobrang anxious ako. Nervous ako. And minsan, with no valid reason, kahit kunyari, nanonood lang ako, nararamdaman ko na siya. Siyempre, hindi ako basta-basta nagpapatalo sa ganun. So, I did my research. And aside from that, I consulted with a psychiatrist. Meron akong regular psychiatrist na pinapakonsultan ko. So, now, nagpakonsult ako, then nilapit ko yung nararamdaman ko sa kanya and sinabi niya na I was having a panic attack and anxiety attack. Yun. So, those are two different things So, nag-combine siya sa akin kasi because of the sad news. And I think that's normal for a person to experience that kung merong mga nabalitaan or may bago, may changes. So, aside from the medication na hinatol niya sa akin, binigyan niya rin ako ng mga ways on how I can cope up with panic attacks and anxiety. So, first na tinuro niya sa akin is yung mag-deep breathing exercise. So, kailangan ang paghinga mo is through your diaphragm. So, mag-i-inhale ka ng 4 seconds from your nose. Then, hold your breath for 4 seconds. Then, 6
release the air through your mouth. So, kailangan ang mararamdaman mo daw is yung diaphragm mo ang lumalaki, not your chest. So, for those who are experiencing yung hirap sa paghinga, ayan, yung medyo nanginginig na, take a deep breath. Gawin nyo yung diaphragmic breathing na kailangan yung diaphragm mo ang lumalaki, not your chest. Make it 5 rounds ng ganon. For that, natutunan ko na on how I can recover. And alam mo, isa pa rin natutunan ko based on another research na nakita ko. Maghilamos ka ng malamig. So, what I did, so napunta lang ako sa CR, naghilamos ako, and then deep breathing exercise. Then pray. That's the most important weapon that you should have. Prayer. Alam nyo, but after I prayed so much, I prayed deeply to the Lord. It really helped me cope up with my situation. Aside from the fact na it's another form of meditation, syempre, yung power lang ni Lord ang kaya magpagaling sa atin. I-surrender mo lang lahat kay Lord. And that is so true. Yung pagdadasal, it will really help you recover and get healed. Alam nyo, I realize na talagang minsan may dumaraan sa buhay natin na nakakatakot, life-threatening, but we always have to be thankful na we are still standing and we can still fight this off. Let's surrender everything to Him. Kasi siya lang naman ang gumawa sa atin. Of course, tao lang tayo. Babalik pa rin yun. May mga times pa rin na may isip mo yung mga traumatic experiences. And yet, pag nag-pray ako, nawawala na siya. Ganun lang. And also, what I'm doing is, I started eating healthy. I started sleeping early. Ayun, I always make sure na I sleep 7 hours, 7 to 8 hours. And exercise. And also, yung walking, 30 minutes walk lang. Hindi masyadong strenuous exercise. That's cool. Yun lang. Just sleep, eat healthy, exercise, and you can easily recover. Disclaimer lang, no, hindi ako expert. I'm not a psychologist nor a psychiatrist. I'm not a counselor, but I'm just sharing you my personal experience with anxiety and panic attack. I know may mga friends tayo na sasabihin na itulog mo lang yan, na ikain mo lang yan, or huwag kang mag-inarte dyan, ba? Diba? May mga tao talaga na hindi makakaintindi sa atin kasi wala sila sa sitwasyon natin. Pero always know that hindi ka nag-iisa. Marami tayong naka-experience nito. You may also share your experience sa comment section kasi alam kong maraming taong nagdadaan ngayon dito. Lalo na nung mga nakaraang pandemic. And I'm pretty sure marami rin makaka-relate dun sa mga sintomas na nag-manifest din sa akin. And kung meron mang mga hindi naniniwala dyan, just let them be. And much better if you get someone who can help you, which is yung mga professional help. And meron ding mga groups na pwedeng makatulong sa inyo. Ako, yun yung ginawa ko. Personally, nakipag-usap ako sa isang counselor, psychologist, and psychiatrist. 3 nga yun eh. I-share nyo lang po yun sa kanila. Don't hesitate. Pag nagpunta naman kayo doon, it doesn't mean na sira na ulo nyo o na ikukulong na nila kayo sa mental health, sa mental hospital. Hindi totoo yun, okay? So, yung mga nagpupunta roon ay ang mga brave na tao na willing magamot ang kanilang mga anxieties and mapangalagaan ang kanilang mental health. Go to their clinics, or ako naman kasi sa PGH ako nagpa-schedule, so we have our monthly checks. Meron ding mga online na teleconsult na pwede rin kayong dumulog doon sa kanila para matulungan kayo agad-agad. Especially those who are feeling down and feeling like gusto nyo nang mawala sa mundo, kailangan nyo na agad pumunta sa kanila. That's an emergency case, okay? So, pag kailangan nyo ng parang feeling nyo, you wanna get out of this situation and alam nyo na, di ba? So, I don't wanna say the word, but you have to go there na. You have to consult or you have to talk to someone who can understand you. And you can help you professionally. So, I hope sana lahat tayo gumaling na in Jesus' name. So, see you guys again on my next video. Thank you for listening. And don't forget to like and subscribe this channel for more updates. Thank you. Bye.